tatalakayin natin ang isa sa mga learner psychological principle. At bago yan, kamusta ang araw mo ngayon? Dahil ako mabuti. Ang pag-aaralan natin ngayon ay about sa developmental and social factor. Bago tayo magsimula, may gusto muna akong itanong sa inyo. Sa tingin nyo, bakit may mga batang mabilis matuto, samantalang ang iba naman ay nangangailangan ng mas maraming gabay? Pare-pareho naman silang nag-aaral sa iisang silid-aralan at tinuturuan ng iisang guro. Ano kaya ang dahilan? Tama! May kaugnayan sa kanilang pag-unlad bilang isang individual at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Dito pumapasok ang developmental and social factors. Mahalaga ang dalawang salik na ito dahil tinutulungan tayong maunawaan kung paano natututo ang bawat bata at kung paano tayo magiging mas epektibong guro sa hinaharap. Bago natin isa-isahin ang dalawang konsepto, mahalagang maunawaan muna natin ang kanilang pagkakaiba. Ano nga ba ang developmental factors? Ito ay tumutukoy sa mga pagbabago at pag-unlad na nararanasan ng bata habang siya ay lumalaki. Kabilang dito ang kanyang pag-iisip, emosyon, pisikal na kakayahan at paraan ng pagkatuto. Ibig sabihin, bawat bata ay may sariling antas ng pag-unlad kaya hindi sila dapat paghambingin sa isa't isa. Samantalang ang social factors ay tumutukoy sa impluwensya ng mga taong nakapaligid sa bata. Sino nga ba ang mga ito? Katulad na lamang ng kanyang pamilya, guro, mga kaibigan, paaralan at komunidad. Ang mga taong ito ay may malaking epekto sa kanyang pag-uugali, motibasyon at paraan ng pagkatuto. Kagaya na lamang sa social media sa bawat nakaka-chat niya na nandito din yung social factors. Sa madaling salita, ang developmental factors ay nakatuon sa kung paano umuunlad ang bata bilang isang individual, habang ang social factors naman ay nakatuon sa kung paano siya naapektuhan ng kanyang kapaligiran. Kapag pinagsama ang dalawang ito, mas nagiging epektibo ang pagkatuto at mas natutugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral. May 5 aspeto ang developmental factors. Number 1 ay ang physical development ay tumutukoy sa paglaki ng katawan at kakayahang kumilos. Halimbawa, mas madaling makasali sa mga gawain ang batang malulusog. At ang pangalawa naman ay ang cognitive development ay tumutukoy sa kakayahang mag-isip, umunawa at lutasin ang mga problema. Ang emotional development naman, ayon ay ang pangatlo, ay ang kakayahang kontrolin at ipahayag ang damdamin sa tamang paraan. Halimbawa na lamang, di mo makontrol yung damdamin mo. Pero pag dito, makokontrol mo yung damdamin mo sa tamang paraan. At ang pang-apat naman ay ang language development. Ito ay tumutukoy sa pag-unlad ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat. At pang-5 naman ay ang behavioral development ay ang paghubog sa tamang asal, disiplina at pakisalamuha sa ibang tao. Kasi kung wala tayo nito, hindi maganda ang ating pag-uugali. Pero pag meron tayo nito, maganda ang ating pag-uugali. Ngayon naman, dadako tayo sa teoryang kaugnay ng cognitive development ni Jean Piaget. Ayon kay Piaget, dumaraan ang mga bata sa iba't ibang yugto ng pag-unlad ng pag-iisip. Ibig sabihin, ang paraan ng pagtuturo at mga gawain ay dapat naaayon sa kanilang edad at antas ng pag-unlad. Halimbawa na lamang ang isang grade 1 learner ay may mas madaling matuto gamit ang mga laro, larawan at konkretong bagay. Samantalang ang mas matatandang mag-aaral ay kaya ng umunawa ng mas komplikadong konsepto. Kaya mahalagang iayon ng guro ang kanyang pagtuturo sa antas ng pag-unlad ng bawat
Pagkatapos nating talakay ng developmental factors, dumako naman tayo sa social factors. Ano nga ba ang unang nagpapaalala sa atin? Nung bata pa lang tayo, syempre, number 1 is family. Ang pamilya ay ang unang nagtuturo ng pagpapahalaga, disiplina, magandang asal. Kapag suportado tayo ng pamilya, ang pag-aaral natin ng mga bata na nakapaligid sa atin ay mas nagiging motivated siyang matuto at meron siyang confident. At ang ikalawa naman ay ang guro. Ang guro ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman, kundi gumagabay din, naghihikayat at nagbibigay ng tamang direksyon ng pagkatuto. At ang pangatlo, sino nga ba ang kasama natin sa school? Siyempre, ang ating kaibigan. Sa pakikipag-ugnayan sa mga klase at kaibigan, natututo ang bata na pagtutulungan, komunikasyon at pagbabahagi ng idea. At number 4, kasama rin ang school at komunidad. Dahil ang ligtas at positibong kapaligiran ay nakakatulong sa paghubog ng mabuting pag-uugali at mahusay na pagkatuto. Ngayon naman, dadako tayo sa teoryang kaugnay ng social development at ang teorya ni Lev Vygotsky. Ayon kay Vygotsky, mas natututo ang bata kapag may gabay mula sa guro, magulang at mas may kakayahan sa kaklase. Kanina, napag-aralan natin ang teorya ni Jean Piaget sa developmental factors. Ngayon naman, ang teorya naman ng social development factor, ang teorya ni Lev Vygotsky. Ayon naman kay Vygotsky, mas natututo ang bata kapag may gabay mula sa guro, magulang at nakapaligid sa kanya. Ngunit naniniwala siya na ang pakipag-ugnayan sa ibang tao ay mahalagang bahagi ng pagkatuto. Halimbawa na lamang, kung nahihirapan ang isang bata sa pagbabasa, maaaring tulungan muna siya ng guro. Pwede rin ang kanyang kaklase. At pag-uwi niya, tutulungan siya ng kanyang magulang. At sa patuloy na paggabay at pagsasanay, matutulungan niyang gawin ito ng mag-isa. Pinapakita nito na ang suporta ng mga taong nakapaligid sa bata ay mahalaga sa kanyang pag-unlad at pagkatuto. Dahil pag tinutulungan tayo, ay natututo tayo at nagkakaroon tayo ng aral at ginagabayan nila tayo upang umunlad ang ating pag-iisip. Mabuhay! Nakikinig pa rin ba kayo sa aking dinidiscuss? Ngayon naman, pag-aaralan natin ang mga halimbawa ng social and developmental factors na nakikita natin dito sa mga nakalagay sa mga sentence na ang developmental factors ay tumutukoy sa pag-unlad ng kakayahan ng bata tulad ng pagkatutong magbasa, paglutas ng problema, at pagkontrol ng emosyon. Samantalang ang social factors ay tumutukoy sa impluwensya ng mga tao at nakapaligid sa kanya tulad ng suporta ng magulang, pakikipagtulungan sa mga kaklase, at pakikipagkaibigan. Napakahalaga nito, diba? Magkaugnay ang dalawang ito. Halimbawa na lamang, maaaring matalino ang isang bata, ngunit kung wala siyang suporta mula sa guro, pamilya o mga kaibigan, maaaring pa rin maapektuhan ang kanyang pagkatuto. Dahil kung wala tayong nakakausap, maaaring hindi nabubuhos o iilabas ang confidence natin. Kaya mahalaga sabayan sa pag-unlad ang kakayahan ng bata na magkaroon ng positibong kapaligiran upang mas maging matagumpay ang kanyang pag-aaral. Bakit nga ba mahalaga ang developmental and social factors? Napakahalaga ng developmental and social factors dahil nagsisilbi itong gabay sa mga guro upang mas maunawaan ang kanilang mga mag-aaral. Kapag alam ng guro ang antas ng pag-unlad at ang influensya ng kapaligiran sa bawat bata, mas nakakaplano siya ng mga araling angkop sa kanilang kakayahan at pangangailangan. Nakakatulong din ito upang
mabigyan ng pantay na oportunidad ang lahat ng mag-aaral na matuto. Ano man ang kanilang pinagmulan o kakayahan, dahil dito nagiging learner center ang pagtuturo nila, kung saan ang pangangailangan at ang kakayahan ng mga bata ay binibigyan ng pansin. Sa huli, hindi lamang ang kanilang pakikipagkapwa, pakikipagtulungan at iba pang mahalagang kasanayan sa panlipunan. Ano naman dapat ang gawin ng isang guro? Bilang isang guro, mahalagang isaalang-alang ang dalawang teoryang ito. Una na nga, ang development theory ni Jean Piaget. Ayon sa kanya, ang mga bata ay dumaraan sa iba't ibang yugto ng pag-unlad. Kaya nga, ang mga aralin at gawain ay dapat na ayon sa kanilang edad at kakayahan. Halimbawa, hindi pa maaaring magturo ng abstraktong algebra sa grade 1 dahil hindi pa ito akop sa kanilang antas ng pag-iisip. Ituturo mo sa grade 1 ang algebra ay hindi pa nga na angkop ito. Kailangan angkop sa kanilang pag-iisip para sa ganun makakasabay sila sa aralin. Ikalawa, ang social theory ni Lev Vygotsky. Naniniwala siya na mas epektibong natututo ang bata kapag may gabay mula sa kanino na nga, sa kaibigan sa guro na tinalakay natin kanina. Halimbawa, kung nahihirapan ng isang bata sa pagbabasa, tutulungan muna siya ng guro o ng kaklase hanggang sa kaya na niyang gawin ito ng mag-isa. Ito ay tinatawag na Zone of Proximal Development o ZPD at binibigay na pansamantalang gabay at tinatawag na scaffolding. Sa madaling salita, ang isang mahusay na guro ay hindi lamang nagtuturo ng aralin, kundi isinasaalang-alang din ang antas ng pag-unlad ng bata dahil nagbibigay ng tamang suporta, matutulungan silang matuto at maging matagumpay. Dahil ang guro ay hindi lamang nagtuturo at binibigay nila ang kakayahan nila upang matuto ang bata hanggang sa ma-develop nila ito ng ma-develop at mag-boost ang confidence at nandun din ang pagbibigay nila ng motivation kaya't ang mga bata ay natutulungan upang mas lalong umunlad ang kanilang pag-iisip. Narito ang dalawang halimbawa ng kung paano isinasabuhay ng guro ang pag-unawa sa developmental and social factors sa loob ng isang silid-aralan. Sa unang sitwasyon, ang isang grade 1 learner ay nahihirapang magsulat ng mahabang pangungusap. Bilang guro, hindi agad tayo magbibigay ng mahirap na gawain. Sa halip, magsisimula tayo sa tracing, simple na pagsusulat at paggamit ng mga larawan upang mas madaling maunawaan ng bata ang aralin. Kapag unti-unti siyang magiging mahusay, saka natin dinadagdagan ang antas ng kahirapan ng mga gawain. Kumbaga grade 1 hanggang grade 6 is pahirap ng pahirap. At sa ikalawang sitwasyon, may mga batang hindi sumasali sa group activity. Bilang guro, ano nga ba ang dapat natin gawin? Kailangan pasalihin natin sila sa activity. Na isama natin sila sa klase upang maging komportable sila at patuloy siyang hikayating at makiisa. Kasi kung hindi natin sila hikayating bilang isang guro, ano ang mangyayari? Wala ang pakikipagsalamuha nila, magiging introvert sila. Kaya kailangan bilang isang guro, alam natin ang gagawin natin. Hindi lang ang confident, hindi lang sila ang dapat matuto. Kailangan hindi lang sila ang dapat makasalamuha. Kailangan turuan natin ang mga introvert na makipagsalamuha sa kaklase. Hello, kids! Nakikinig ko ba ang lahat? Ngayon naman, dadako tayo sa developmental social factors na sinusuportahan din ng mga batas at
patakaran sa edukasyon. Una dito, ang DepEd matatag curriculum ay nagbibigay diin sa learner-centered at inclusive education. Ibig sabihin, isinasaalang-alang ang iba't ibang kakayahan, pangangailangan, karanasan ng bawat mag-aaral upang mas maging epektibo ang kanilang pagkatuto. At ikalawa, ang Republic Act No. 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013 ay nagtataguyod ng learner-centered curriculum. Nangangahulugang ito na ang mga mag-aaral at paraan ng pagtuturo ay dapat naayon sa antas ng pag-unlad at pangangailangan ng mga mag-aaral. At pang-third ay ang Republic Act No. 9155 o Governance of Basic Education Act of 2001 ay nagbibigay ng responsibilidad sa mga guro at paraan ng maghatid ng dekalidad na edukasyon at lumikha ng isang ligtas, suportado at angkop na nakapaligid sa pagkatuto. Sa madaling salita, pinatutunayan ng mga batas na ito na mahalagang isaalang-alang ang pag-unlad at kapaligiran ng bawat bata upang maging matagumpay ang kanilang pagkatuto. At bilang pagtatapos, balikan natin ang mahalagang punto ng ating talakayan. Ano na nga ang una? Natutunan natin ang pagkatuto ng isang mag-aaral ay naaapektuhan ng developmental at social factors. Hindi lamang talino ang batayan ng pagkatuto, kundi pati ang kanyang pag-unlad at kapaligiran kanyang pinag-ilangan. Ganon din ang kasipagan ng isang mag-aaral. Ang developmental factors ay tumutukoy sa paglaki at pag-unlad ng bata tulad ng kanyang pag-iisip, emosyon, physical na kakayahan at paraan ng pagkatuto. Dahil dito, mahalagang iangkop ng guro ang mga aralin at gawain sa antas ng kakayahan ng bawat mag-aaral. Samantalang ang social factors ay tumutukoy sa impluwensya ng pamilya, guro, ng mga kaibigan na natalakay na natin kanina. Ngayon, sa pagtatapos ng ating talakayan, bilang magiging guro, mahalagang lumikha tayo ng isang ligtas, inklusibo, at learner-centered na silid-aralan kung saan ang bawat mag-aaral ay mararamdamang tanggap, nire-respeto at nabibigyan ng pagkakataong matuto ayon sa kanilang kakayahan. Kaya't sa kabuuan ng ating talakayan, mahalagang maunawaan natin ang developmental at social factors na makakatulong sa atin na maging mas epektibong guro at masuportahan ang pag-unlad ng bawat mag-aaral, hindi lamang sa akademiko, kundi pati sa kanilang pag-uugali, kumpiyansa at pakiksalamuha sa iba. At sa natapos na ating talakayin, inaasahan kong mas maunawaan natin kung bakit mahalagang isaalang-alang ang pag-unlad ng bata at impluwensya ng kanyang kapaligiran sa proseso ng pagkatuto. Iyan! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung mayroon po kayong katanungan o paglilinaw, handa ko po itong sagutin. Magandang araw po muli sa ating lahat. Maraming salamat.